Ayan, hello again, my dear students. So, for this discussion naman, we're talking about examples na may kinalaman naman sa calculations, specifically dun sa mga solutions. So, let's go to the first example problem. So, in this problem, let us read muna. What mass of glucose C6H12O6 with a molar mass of 180.16 grams per mole is required to prepare 100 ml of a 0.200 molar of solution. Okay. So, ito po, class is problem na kung saan ay kailangan nating minsan mag-drawing-drawing or mag-analyze talaga ng mabuti. Okay? So now let us first begin muna sa pinakang question ng problem para hindi tayo ma-pressure. Ano po ba yung sinasabi o tinatanong problem? Mass of glucose daw. Mass of glucose ang required daw para makapag-prepare tayo ng 100 ml ng 0.200 molar ng solution niya. Okay? So now, let us internalize yung mga kailangan nating equation or formula. First one is the molarity equation. So may nakita tayong malaking M. Pag makakita tayong malaking M, that is the molarity. Ano ang tinutukoy diyan? So for the molarity equation, we have the equation of M is equals to mole over liter of solution. Okay? That is the formula for the molarity. The mole of solute per liter of solution. Now, sa atin pong molarity, pwede po natin dito sa given na molarity, pwede po nating makuha diyan ng mole and yun sa mole na yun, dun natin makukuha yung mass. Now, since ang ibig sabihin po kasi nitong molarity na to is per 1 liter po, ay hindi po yung 0.200 mole na yan ang ating magiging basehan para ma-convert sa mass. Kundi yung, kasama din po itong information ng volume, okay. So, let us, internalize another, formula na kailangan natin to get the mole using the molarity at saka volume. This is the formula. Tandaan niyo, mole is equals to molarity times the volume. Okay? Since the molarity is equal to mole per liter of solution, pag minultiply natin yan sa volume which is in liter, makakancel po kasi itong liter at matutira nating unit ay mole, which is yun yung hinahanap dito sa equation na to. So, pag nakuha na natin yung mole, ay mako-convert na natin yung mole sa mass. And that is our plan to solve the problem, what mass of glucose. Okay? So, go ahead at simulan na po natin ang calculation. So, since meron po tayong mga given, sinabi po na ang molarity natin ay ito. Tapos ang ating volume ay meron din. Pwede po nating makuha yung mole ni glucose. Okay? From this information. So let us use the formula of N is equals to molarity times the volume of solution. So our molarity is 0.200 molar. So expand po natin, gawin nating mole per liter. Ang molarity po ay mole per liter po pagka niyo po, in-expand yung formula. So imu-multiply daw po natin siya sa volume here. So, ang volume natin sa given ay 100 ml. Since ang ml po at saka liter ay maging magkaiba, gawin niyo po, i-convert niyo po itong ml into liters para ma-cancel yung liter. So, magiging 0.100 liter po siya. Then, atin pong ika-cancel ang liter and we're left with mole. Okay? So, N is equal to
0.0200 mole, okay, of glucose. Okay. So let's rationalize. Since 0.200 molar ay 1 litro po yung ginagamit diyan. Pagka malaki po ito po siya na ano, 1 liter po ito. Ngayon ang tinatanong, sa 100 ml, ilang mole na lang? 0.200 mole pa rin ba? So ibig sabihin kung bumaba po yun, binawasan niyo yung ano, yung ating solution, for example, ito po yung solution na 200 ml, yan, for example, 200, and ang kanyang concentration, sorry, not 200, sorry. Ang molar concentration niya pala ay 0.200 molar. Ibig sabihin, meron tayong, sa 1 liter na ito, ay meron tayong 0.200 mole. Ngayon, yung 1 liter po ay ginawang 100 ml na lang or 0.100 liter na lang. Umunti po siya, ganito na lang po siya. Ibig sabihin kung nawala po yung malaking porsyento niya, mababawasan din yung mole. So yung mole natin naging mababa na lang nung 0.100 liters na lang siya. Naging 0.0200 mole of glucose na lang ang meron dito sa 100 ml na lang. Ano? Kasi ito pong 0.200 molar na to, ibig sabihin yan ay 0.200 mole per 1 liter. Ngayon, 100 ml na lang, kaya naging 0.0200 mole. Okay? Sana naging ano po siya, understandable po yung ating ano diyan, paliwanag dito kung bakit yan po yung mole ng glucose natin sa 100 ml ng 0.200 molar. Now ngayon, ang gagawin naman po natin ay itong mole na to, since katulad nga ng plano natin, yung mole na yan ay i-convert natin papunta sa mass. So since mole na siya, pwede na po natin siyang i-multiply sa molar mass ni glucose, which is given naman sa problem here. Yan po yung molar mass. So bale, ang gagawin po natin is para makuha natin yung mass ng glucose na needed, label natin needed. So is equals to mole, yung pong mole natin 0.0200 mole ng glucose. Imumultiply natin sa molar mass ng glucose, which is kung mole itong nasa taas ha, ilalagay natin ay mole sa baba. So 1 mole ng glucose, then sa taas po ay 180.16. 180.16 grams ng glucose. Then, since may magkapares tayong unit sa taas at bababa, mole of glucose, mole of cancel po natin yan. Then, imumultiply lang po natin itong 0.0200 mole sa 180.16. Then, we get the final answer ng mass needed ng glucose para makagawa tayo nitong 100 ml ng 0.200 molar ay uh, 3.60 grams. 3.60 grams po ng glucose ang ating tutunawin sa 100 ml para makagawa tayo nitong gantong concentration. Okay? So, let us box the final answer or ano natin. Yan. That is the final answer. I I don't think this is box, hindi pala siya mukhang box. Basta sabi lang naman, box the final answer. Sige. So 3.60 grams of glucose po yung ating final answer for this problem. So review po niyo yung video if ever na may part na mali, hindi masyado or naguguluhan pa ano. So let's go to other version of the problem na ma-encounter nyo about sa solution, calculation involving solution of concentration. Here, ang tanong po natin, what is the molar concentration of Na plus in a solution that contains 33.5 ppm of Na2PO4? Molar mass po niya ay 140.95 grams. Okay. So, ang una nating concern dyan ay kukunin po muna natin ang molar mass nitong species na kung saan nandun yung ating target.
Ito pong sample na Na2PO4, nandyan po kasi yung tinatanong na problem na Na plus. Bago natin makuha yung molar concentration ni Na plus, kukunin muna natin ang molar concentration ni Na2PO4. Okay. So, given that, sabi ng information, meron daw siyang 33.5 ppm. Yung 33.5 ppm na pong yan, i-convert po natin yan sa molar concentration para makuha natin ang molar concentration niya. So, by the way, in terms of solution po, mga terminology like ppm, ibig sabihin po yan, parts per million. Tandaan nyo lang po na ang ppm, para ano po natin yan, madala natin papunta sa sa molarity, ay i-convert muna natin yan sa grams per liter. Okay? So, pag sinabing parts per million, ibig sabihin, 1 per every ah 10 raised to 6. Ano? 1 per every. Ganyan po ka-dilute yung ating concentration. So, if diluted po yung concentration, ito po ang ina-assume, if diluted, we can conclude na ang 1 ppm, tandaan nyo pagka super diluted po yung ating question, then involved po ay water. Ang 1 ppm po ay equal sa 1 milligram per liter. Tandaan nyo 1 milligram per 1 liter po ang kanyang equivalence kapag sa mga super diluted na concentration. So yung 1 ppm, ang gawin nyo lang, go ahead and convert that into milligrams per liter. And then from that milligrams per liter, diyan po natin ma-obtain yung ating molarity. So i-convert po natin ang ppm, gagawin natin 33.5 milligrams per liter. Okay. Now, the question is, milligrams po siya. 'Di ba ang ating molarity, ang molarity natin, that is the mole per liter. That's the formula for molarity. Now, milligrams yung nasa taas. Paano natin siya mako-convert into grams? So, ang gagawin niyo muna para ma-convert niyo siya into grams, syempre, i-multiply niyo sa conversion factor ng grams. Okay? Kasi hindi natin puwedeng i-convert yung milligrams papunta sa mole, kailangan gawin muna nating grams. So, milligrams sa taas, milligrams sa baba. So, ang 1 milligram ay equal sa 10 raised to negative 3 grams. Okay. So now, pagka ito po ay minultiply natin, so maka-cancel po natin ang milligrams. Ngayon, grams na po tayo, pwede na po natin siyang i-multiply sa molar mass para ma-convert naman natin sa mole. So, let me muna move this pataas para hindi masyadong sige. So now, pwede na po nating since binigay naman po ni problem ang ating molar mass, which is 140.95, pwede po natin siya dito ilagay dito sa panghuli. So, grams po sa taas, ilalagay natin grams sa baba. Yun lang naman ang laging ng dimensional analysis. Then, lagay natin sa taas ang mole, which is yun yung ating target na unit. So, ang 1 mole ay equal sa how many grams? 140.95 grams. Now, let us cancel the grams and we're left with the mole. So, ang ating pong magiging sagot sa mole ng ating Na2 PO4 ay equal sa 2.38 times 10 raised to negative 4 mole per liter, or pwede rin po nating isulat na molar. Okay. So meron na po tayong molarity or molar, which is this one. Molar lang po siya ng Na2PO4. Tandaan nyo, hindi pa po siya ni Na plus. Okay? Ito po ay kay Na2. Since sinabi sa problem, contains 33.5 of Na2. So, ang kinumpute pa lang po natin
is kay Na2PO4. Now, since si sodium naman ay parte nitong ating species, nandito si sodium. Ang gagawin lang po natin, imo-multiply lang po natin sa stoichiometric relationship nilang dalawa ang ating nakuhang molar mass. Since dito po sa Na2PO4 ay meron tayong dalawang sodium atom. Kita nyo, subscript po, sodium. Ang gagawin lang po natin para makuha natin ang molar mass ni sodium ay imo-multiply natin itong molarity into 2 since may dalawa tayong sodium. So, para makuha po natin ang molarity ni Na+, so let us use the stoichiometric relationship nilang dalawa which is 2:1. Ano gawin nyo? Dito kayo magsisimula sa, ito kasi pinakang given na para dito. So, dito kayo magsisimula pala. So, 2.38 times 10 raised to negative 4 mole per liter or gawin na lang nating molar. Yan. Imo-multiply natin sa stoichiometric ratio. By the way, lagay po natin para ma-indicate pala. Lagay po natin dito ang Na2PO4 times sa baba po ang Na2PO4 sa taas ang Na plus. Okay. So, since meron tayong dalawang Na per 1, lalagay po ganyan. 2 Na plus per 1 mole of ano, Na2PO4. So, yan na po yung ating stoichiometric ratio na i-multiply po natin itong ating nakuhang molarity ni Na2PO4. So, makakancel po ang molarity ni ang mole ni Na2PO4. Kakancel po. Bale, ang mare-retain po dito ay yung liters. Kasi ito naman, mole ni Na per liter ang mangyayari dito mamaya. So, bale po, since yan na po ang ating final magiging molarity na po natin ng Na, by the way, huwag natin gawing red. Molarity na po natin ng Na plus ay equal sa i-multiply po natin sa 2 itong ating nakuhang molarity ni Na2PO4. Due to the stoichiometric ratio nilang dalawa. So we have 4.76 times 10 raised to negative 4 mole per liter. Or molar na lang po yung ating gawing symbol. Then go ahead, hanapin nyo lang po sa pamimilian yung nakuha nyong sagot. Okay? This is how you can solve this type of problem. So, again, uh, I hope ay nagbigay po ulit ito ng konting hint o idea sa inyo para sa incoming midterm exam. So, abangan nyo lang po uli ang mga susunod pang upload natin dito sa Sir Onin's Corner. That's all for this video and God bless. Good luck sa inyong exam.